Umakyat na sa mahigit 1,000 stranded OFWs ang nag-camp out sa labas ng konsulado at marami na sa kanila ang nagkakasakit. Hiniling naman ang embahada sa kinaukulan na i-waive na ang penalty sa mga runaways at expired ikamak. Yan ang balitang Middle East ni Frank Resma. Tumitindi ang init ang nararanasan ngayon ng ating mga kababayan na nag-camp out sa gilid ng konsulado simula pa noong isang linggo. Nangangambang lahat sa heat stroke at marami na ang nagkakasakit. Damay ang mga walang kamuang-muang ng mga bata na nakararanas ng matinding init na umaabot ng 45 degrees at tanging tolda lang ang kanilang proteksyon. May nagdala ng power generator para may ilaw at mapagana ang electric fan para sa isang sanggol. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng picture o video. May ilan na rin ang nakumpiskahan ng mga kamera at tablet. Ang pinabawal daw lang, kasi diba kahit pa paano nasa, ano pa naman tayo, nasa area pa tayo ng Saudi. Yung pinakaayaw nila, yung magtabi yung babae sa lalaki, especially, mga ano tayo, mga illegal. So kung ano naman po yung sinasabi namin, sundin nyo na lang naman po kami para makauwi na tayo. Lagpas 1,000 katao na ang nagkakampo sa 10 cities sa Jeddah at patuloy pa itong nadaragdagan. Nag-aalala ang lahat na magkahulihan pagkatapos ng 3 buwan na palugit na ibinigay ng hari ng Saudi. This morning, I went to visit them. Kinausap ko sila and also explained to them that apat ang actors sa sitwasyon na ito. There are 4 main players in this situation. The Philippine government, the Saudi government, and the Philippine government being represented by us here, by the consulate here. The Saudi government, the workers themselves, as well as their sponsors. And sabi ko sa kanila, ng mga kababayan natin, that we need the cooperation of all these 4 actors in order to be able to facilitate or to even expedite the repatriation. Iminungkahi ng konsulado sa Director General na huwag lang pagbayarin ang mga kababayan na tumakas at yung may expired ikama. Tiniyak ni Director General Muhammad Tayyib na ipararating ang proposal ng konsulado sa kinaukulan. Handa rin daw ang Ministry of Foreign Affairs na kumbinsihin ang mga sponsor na maglabas ng no objection certificate para makauwi na sa Pilipinas ang mga stranded na mga kababayan. Nananawagan naman ang mga apektado kay Pinoy. Anong 2011, na-diagnose ko ako na may tumor. Ngayon, syempre, dahil wala na hong nangyayari sa akin, dahil di na ho natanggal yung radiation therapy, yung ko, yung tumor ko, humihingi ho ako ng tulong sa consulate na kung maaari, makauwi na lang ho sana ako. Hamon ng migrante. Sa tingin po namin, ay kailangan ng aksyon si Pinoy. Hindi na, at nananawagan po kami na gumawa na siya ng inisyatiba para magkaroon na po ng mass repatriation. Nagtulong-tulong naman ang mga leader ng stranded OFWs at mga samahan para maibsan ang pagdurusa ng mga kababayan. Kami po, sa mga pamilya na Diyos nyo, kami ay nagtulong-tulong sa labas kung paano hindi tayo magutom dito hanggang sa kaya namin. Ngayon, ang importante sa amin, magkakaisa na kayo. Walang Christian man o Muslim, magkakaisa na kayo. Napakahirap ng alihin na makakita sa kapong Pilipino, lalo-lalo sa mga ganitong sitwasyon na kahit pa paano sa konting paraan na may panghahatong sa nila yung pagtulong mo bilang kapwa Pilipino. Sa mga nais pong tumulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga tagapagsalita at namumuno ng mga stranded natin mga kababayan dito sa Jeddah. Nagbabalita sa Middle East, Frank Resma, Jeddah, Saudi Arabia.